Honestly mga kuldiboy, hindi ganun kadali or hindi basta-basta na sasabihin mo aalis ka na sa trabaho dahil bad trip ka, hindi mo na kaya, mga kasama mo hindi mo na kayang pakisamahan. What's up mga kuldiboy, dito ako sa may Peace Bridge, Calgary. Wala kayong pasok ngayon, last day ng pahinga, and bukas back to reality na naman mga kuldiboy. Long time no vlog mga kabayan ha. Hindi ako nakapag-upload ng video on my YouTube channel gawa ng may mga inasikaso ako, may mga pinapriority ako. And may share ko lang sa inyo, ang pinapriority ko ay yung aking pag-review mga kuldiboy. So, ang hirap talaga, honestly, mag-upload. Para sa akin na as a content creator, lalo-lalo na yung pag-edit. Hindi ganun kadali. Madali lang mag-record, madali mong salita in front of the camera. Pero kapag i-upload mo na yan or bago mo i-upload yan, kinakailangan mo nang siguruhin na na-edit mo ng maayos. So, yun ang pinakamahirap yung pag-edit, honestly. So, hindi ko nakakayang bigyan ng panahon yung pag-edit kasi nga, pinaprioritize ko yung pag-review. Okay mga kuldiboy, na-share ko na rin lang sa inyo yung pag-review ko. Ano nga ba yung nire-review ko mga kuldiboy? Nag-aaral kasi ako mga kabayan ha. So, ito kasi yung plano ko just in case lang ako yung mag-quit na sa aking trabaho as a butcher sa Cargill High River. So, maaaring ito yung aking maging future career. So, ganun lang. Ginamit ko lang yung privilege ni Canada which is pwede akong mapag-aral dito. Pwede akong makakuha ng student loan, pwede akong makakuha ng student grant dahil ako naman ay isang permanent resident mga kuldiboy. As long as nandito pa ako sa bansang Canada and maraming privilege, maraming mga opportunities, why not? Kinakailangan nating i-grab mga kabayan na. So ganoon lang. Mayroon kasi pagsabay-sabayin mga kabayan na kaya nuna ko muna yung para sa akin yung top priority ko. Yung pag-vlog mga kuldiboy, honestly, hindi ko na siya kayang i-prioritize. Kasi nga, marami na ako na-upload ng mga videos regarding advice, agencies in the Philippines, lahat halos ng mga katanungan ng mga kabayan natin regarding job opportunity at yung mga situational questions nila sa trabaho, sa pag-a-apply, ay halos nasagot ko na rin mga kuldiboy. Yung mga knowledge ko about butchering, ay ibahagi ko na as much as possible, deboning, about knife skills, about knife sharpening, knife handling, mga sagot sa employer's interview, how to pass IELTS examination. So yun. And ang binabala ko, kapag ako ay naging registered na sa aking kurso or naging license, ibabahagi ko sa inyo yung aking panibagong kaalaman mga kabayan na. So hindi ko na muna i-reveal kung ano yung course ko, tsaka na mga kuldiboy, after ako maging license or maging registered. Honestly mga kuldiboy, hindi ganun kadali or hindi basta-basta na sasabihin mo aalis ka na sa trabaho dahil bad trip ka, hindi mo na kaya, mga kasama mo hindi mo na kayang pakisamahan, or hindi mo na kaya yung bigat ng trabaho. Well, kanya-kanya tayo ng decision mga kuldiboy. Para sa akin, kinaya ko yung bigat ng trabaho. Kinakailangan kong pakisamahan lahat. So, hindi mo kailangan pairalin dito yung, kumbaga yung ego mo. Kasi, hindi lang skill ang pinagbabasihan para tumagal ka sa trabaho. Kinakailangan marunong ka rin makisama. Kinakailangan meron kang attitude mga kuldiboy. Hindi attitude problem mga kabayan na. Attitude, ibig sabihin nun, meron kang katangian na kaya mong pakisamahan halos lahat ng mga katrabaho mo at dapat marunong ka rin magpaubaya. Hindi mo kinakailangan makipag-argue, hindi mo kinakailangan makipagtagisan. Wala namang sense mga kuldiboy. Alam mo sa sarili mo na may kakayahan ka, alam mo sa sarili mo na nasa tama ka, hindi mo naman kinakailangan makipagtalo. So ganoon lang. Kasi sa totoo lang mga kuldiboy real talk lang dito sa Canada. Kapag ka nag-quit ka sa isang trabaho, kinakailangan mong i-consider na yung sinasahod mo sa current employer mo, dapat matapatan niya. Matapatan niya ng iyong papasokan na panibagong employer. Siyempre, gumagastos ka dito sa Canada. Meron kang expenses sa rent, sa sasakyan, sa insurance, kung ano-ano pa. And nagpapadala ka pa sa Pilipinas, may utang ka ba, kung ano pa yung mga accountabilities mo. So, ganun lang mga kuldiboy. May mga pangyayari dito mga kuldiboy na nagkukwit sila sa trabaho dahil nga hindi nila kinaya yung mga ugali ng mga katrabaho nila, hindi nila kinaya yung bigat ng trabaho. So kanya-kanyang sitwasyon dito mga kuldiboy. So para sa akin mga kuldiboy, pinagsisikapan ko na magkaroon ako ng panibagong kaalaman o panibagong skill. At sinisiguro ko rin na hanggat maaari yung sasahurin ko dito ay kayang tapatan yung sinasahod dito sa Cargill or kaya pang higitan. So yun mga ka-Wildy I hope nagustuhan yung video na ito. Siyempre kung sakasakaling nakatulong sa inyo, don't forget to give a thumbs up. At kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click mo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities, Boy FW, na aking ina-upload. Ingat palagi and
See you on my next video. Bye bye mga ka-Worldly Boy.